Sa magandang intro. Okay? So, steel design tayo, set number 2. Topic natin is bending stress. Pero bago tayo pumunta ng bending stress, balikan natin yung shear stress. So, reveal lang natin. So, nung shear, topic natin shear, basta merong failure na nagkaroon ng opposite parallel sliding, ang nag-cause ng failure is yung tinatawag nating shear. Okay? So, meron akong babalikan, meron kasing mga nagtanong, di ba, about dun sa topic natin sa shear. Isa sa mga napansin kong tanong, dun sa formula ng shear, di ba? Balikan lang natin. Meron kasing tanong na, Sir, ang tanong lang is shear stress. Di ba? Shear stress, gagamit tayo ng BQ over IB. Okay? So, merong V, shear. Sir, hindi naman sinabing maximum shear stress. Pero bakit ang ginamit is Vmax? O, tama, okay? So, hindi naman sinabing maximum, diba? Pero bakit ang tanong, bakit ang ginamit is Vmax? So, ganito yun. Halimbawa, ito yung beam natin. Balikan lang natin yung tanong na yun, para sa dun sa nagtanong. Kunwari, ito yung beam. Take note na yung beam natin, hindi constant yung Vmax, yung shear, okay? So, actually, yung shear at support, usually, pag symmetrical, lalo pag simply supported, 0. Tapos dito, maximum. Diba? So, dahil wala namang sinabi sa problem kung saan natin kukunin yung shear stress. Kasi ang tanong lang, shear stress, so automatic yun, ang gagamitin, Dmax. So, malinaw yun ha. Pag walang sinabi kung saang part ng beam yung isa-solve nating shear, kaya use yung shear max. So, let us assume that simply supported, kaya nasa support. Okay? So, meron ba akong babalikan nung nakaraan kasi meron akong i-correct? Okay? Meron akong namali na nasabi sa inyo. Diba? Kaya sorry. May pagkatanga ito. Okay. Kaya sorry. Dun sa example na ginawa ko, yung triangular section, nasabi ko na yung maximum shear stress niya wala sa neutral axis. Okay? So, tama yon. Pero yung sinabi kong bilog, no, na nawala sa loob ko, yung bilog, ang maximum shearing stress niya, nasa neutral axis. Okay? Kaya nilawin ko lang yon. Pero yun lang naman yung example lang, na in-example ko kasi yung bilog, wala. Pero hindi, nasa neutral axis yung maximum shear stress. So, balik na tayo. Dito na tayo ngayon sa topic natin, which is the bending stress in the beams. So, define natin, yan, definition, bending stress is the normal stress that is induced at a point in a body subjected to loads that cause it to bend. Okay? So, ang tanong, sir, lahat ba ng normal stress, bending stress? So, yun ang i-explain ko sa inyo bago tayo mag-solve ng mag-solve. So, pag sinabing normal stress, okay, for example, ito yung plane. Kapag yung stress perpendicular dun sa area or dun sa plane, yun yung tinatawag nating normal stress. Okay? So, meron tayong dalawang normal stress. Kapag yung direction towards the plane, papunta, kinocompress, yun is compressive stress. Diba? So, kapag yung force or yung stress away from the plane, yun tinatawag nating tensile stress. So, ang tanong, sir, yung compressive stress saka tensile stress, di ba normal stress sila? Diba? So, yung dalawa ba na yun, makukonsider nating bending stress? So, hindi. Tandaan nyo, ito yung definition. Ang bending stress, normal stress that cause it to bend. O, bigyan ko ng example. For example, ito yung beam natin, tapos meron kang applied na compressive stress. Okay? Purely compressive stress lang. So, ang mangyayari din sa beam, liliit, iiksi. Okay? So, ang tanong, may compressive stress ka, lumiit, nag-bend ba yung beam? So, kung apply mo, compressive stress lang, hindi siya nag-bend. Nangyari, lumiit lang. So, yung compressive stress na in-apply mo, hindi mo siya pwedeng tawaging bending stress. Kasi hindi naman siya nag-cause ng bending, di ba? Okay, another example, kung ihilahin mo yung beam, example, ihilahin mo, syempre, or any object na hinila mo, syempre, hahaba naman. So, humaba siya, pero hindi siya nag-bend. Humaba lang siya dahil hinila mo. So, yung tensile stress na in-apply mo, hindi mo siya pwedeng sabihin bending. Okay? So, ibig sabihin, kailangan mag-cause ng bending para masabi mong bending stress. So, may ipapakita ko sa inyong drawing. Ayan. So, merong simply supported beam. Straight siya.
Tapos, meron kayo nakitang load. Ang tawag din sa load na yan, yung nagkukos ng bending. Usually, ang nagkukos kasi ng bending, yung tinatawag na transverse load. Okay, so linawin ko, ano ba yung transverse load? Tingnan nyo yung kamay din sa drawing. So, may makikita kayo dito, itong axis na to. Ayan, nakita nyo? Ayan, nakita nyo ha, kitang-kita. Sundan nyo yung kamay ha. Along the length, di ba? Ang tawag yan is the longitudinal axis. Then the load, any load perpendicular to the longitudinal axis, yun yung tinatawag nating transverse load. Okay? Kaya pag may transverse load, usually yung nagkokos ng bending. Yan. So, hindi naman kailangan nasa gitna ang transverse load natin. Basta nasa beam siya, perpendicular to the longitudinal is yun yung tinatawag na transverse load. So, ganito. Sir, paano ba magkakaroon ng bending stress? Kaya tingnan niyo yung drawing uli. Kapag may transverse load, tulad na to, ayan. Nakita niyo yung kamay? Yung colorful yung kamay natin. So, pag nag-bend siya, tingnan niyo yung nasa taas. Okay? Usually, pag beam, usually lang, nakasmile siya pag nag-bend. Kasi mga load natin, usually, vertically downward. Kaya pag nag-bend, nakasmile. So, tingnan niyo yung sa taas. Diba? Pag tinignan niyo, yung upper part ng beam natin, para siyang nako-compress. No, di ba? Pero yung ilalim, tingnan niyo yung ilalim, ayan, nakita niyo, ayan, yung ilalim, nahihila siya. Okay? So, ano mangyayari? Tingnan niyo, halimbawa, ito yung beam natin. So, yung upper part na compress, tingnan niyo, yung kamay ko, ayan, na-compress. Tapos itong lower part, parang humaba siya. Okay? So, ang mangyayari, magkakaroon talaga ng bending. So, yung tinatawag nating compressive stress na in-apply, kaya na-compress, tas yung tensile stress na in-apply sa ilalim, okay, nag-cause ng bending. O, diba? Since nag-cause ng bending, pwede mo siyang tawaging bending stress. Okay? Basta any normal stress na mag-cause ng bending, yun yung tinatawag na bending stress. So, may papakita pa ako sa inyo isa pang figure. Ayan. Kaya, ayan, makikita nyo. Medyo nilakihan ko lang ng drawing. So, ganun ba rin, naka-smile sa taas, kitang-kita. Ayan, o. Kitang-kita, tingnan nyo, ayan, kitang-kita, nako-compress siya. Tapos yung ilalim, nahihila. So, ano makikita nyo dyan? Mamamansin nyo na may moment na napuproduce. Diba? May moment, may parang couple. Diba? Dahil yung force, compressive force, saka normal, tensile force natin, opposite direction, kami nabubuo. So, yun yung dahilan kaya nagkakaroon ng bending. May moment, internal moment, doon sa loob ng beam natin. Ayan, kaya meron siyang. Ibig sabihin, pag may moment, may bending. Okay? So, nangyayari yan kapag may compression, tension. Kaya tandaan nyo kapag compression lang, dahil walang moment na mapuproduce, walang bending. Di ba? So, kapag tensile stress alone, walang moment, walang bending. So, kapag may compression, halimbawa sa taas, tension sa baba, may moment, kaya nagkakaroon tayo ng bending. Kaya yun lang yung introduction ko muna sa bending. Pero syempre, mas palalawikin pa natin yan. Kaya next slide na tayo. Ayan. So, tapos na tayo sa bending, sa introduction natin. Ngayon, dun tayo sa formula. Ayan. Kaya dito, dapat kabisado nyo na to. Kasi mas gamit ang bending stress kaysa sa shear stress. So, bending stress formula, may idea ba kayo? Naaalala nyo pa ba nung college time nyo, kung ano yung ginamit yung bending stress formula? Sige, mag-isip nga kayo. Okay? So, tingnan natin kung tama yung nasa isip nyo. Dapat ito yung nasa isip nyo. Yan. Di ba? Kaya the formula is MC over I. Mas gamit na gamit yan. So, tulad ng ginawa ko noong nakaraan, hindi ko na i-derive. Diba? Yung MC over I. Ayan na natin si strength of materials ang gumawa nun. So, ang gagawin natin, manghihiram lang tayo sa kanya. Pero, siyempre, pag hihiramin natin, kailangan, alam natin kung paano gamitin. Yun na lang i-explain ko. Kung paano siya gamitin. So, symbol, pag-usapan natin, FB, yan is bending stress. Kasi ang shear stress natin is FV, victory. Pero ang FB is bending. Ayan. So, the moment, yun nga yung sinabi ko, kapag may moment, internal moment, di ba? Kapag may compression, may tension, di ba? May moment na pinakita ko kanina, may bending. Okay? So, mamaya pag-uusapan natin, syempre, pag magde-design, use Mmax, the maximum moment. Then, I, napag-usapan na natin to last meeting, sabi ko, basta sa steel, nakakita ka ng I, ang gagamitin lagi is IX. Then, take note, IX of the whole
section. So, yung C ang pag-uusapan natin dito. Kasi yung iba kasi nalilito dyan sa paggamit ng C. So, may papakita ko sa inyong drawing. Ayan, wide flange. Usually naman, ang binibigay sa problem, laging wide flange. Okay? So, balikan nga natin yung ginawa natin last meeting. May papakita ko sa inyo. Kaya, ito yung drawing. Ayan, okay. Kaya, yan yung shear stress diagram. Ayan, balikan lang natin, ha. So, itong drawing na to, i-clarify ko lang na itong drawing na to for wide flange lang talaga siya. Okay? So, ito yung maximum shear stress ng wide flange nasa neutral axis. Tapos sa taas, 0, 0. Yan is the shear stress diagram. Pero syempre, bending tayo ngayon. Diba? Kaya bending stress ang kailangan natin. Kaya the bending stress diagram. Kaya ito yung papakita ko sa inyo, bending stress diagram. Ayan. Okay? Kaya yung bending stress diagram natin, yung nakikita nyo dyan sa presentation ngayon, yan is for any section na. Kahit ano, general na tayo. Pero itong nasa kabila, itong for shear stress diagram, for wide flange lang talaga yan. So ito, general, neutral axis, walang bending. Tandaan nyo, walang bending stress, 0. Then, it varies linearly, tumataas ang value, straight line lang siya, hanggang tumataas ng tumataas, mas lumalaki ang value. So, in short, ang maximum bending stress nasa pinakamalayo sa neutral axis. Then, sa neutral axis, ang bending 0. General yun, for any section. Okay, ito yung gagamitin natin for any section. Kaya madali lang i-drawing to. Sige. So, ang gagawin natin, siguro, i-summarize natin kasi yung bending stress sa shear stress, magkaya-baliktad sila. Okay? Kaya paglabanin natin yung dalawa. Kaya bending. Tingnan niyo yung kamay ko dun sa presentation. Kaya the bending stress versus shear stress. Diba? Parang ano lang, parang one-on-one lang, diba? Sige, ganito. So, shear stress, review lang to, Okay, so neutral axis, sa taas pala muna sa taas, 0. Diba? 0. Okay, sa ilalim, 0. Diba? Tapos, sa neutral axis, shear stress, maximum. Pag wide flange, Okay, next. So, baliktad sila ng bending. Tingnan niyo yung bending stress diagram natin. Ayan. So, ang bending stress sa neutral axis, naalala niyo yung sinabi ko kanina? Yan, 0. Kaya bending stress, 0 palagi, sa neutral axis. Then, sa taas, sa malayo, saka sa ilalim, malayo din, dyan yung maximum bending stress. Yan lang, sir. Bakit dalawa? Dalawa ba palagi? So, actually, depende. Okay? So, i-explain ko muna bakit dalawa. Pwede bang isa lang ang maximum FB? Okay? Dito kasi dalawa, sa taas, saka sa ilalim. So, may papakita ako sa inyong drawing. I-explain ko bakit dalawa, bakit isa. Kasi ganito. Tingnan nyo to, yung taas, saka yung ilalim, yung distance nila sa NA, parehas. Diba? Parehas sila ng layo. Diba? So, kung parehas sila ng layo, parehas lang sila ng value ng FB. Kaya parehas silang maximum. So, magbigay tayo nga ng example. Sir, gusto kong magbigay ka nga ng example na ang FB, maximum natin, isa lang. Okay, so magda-drawing na naman ako. Siyempre, sa mga naguguluhan dyan. Kaya, drawing tayo. Ayan, hanapin natin yung pen. Ayan. Ayan, drawing tayo ng irregular. Naku, dahan-dahan lang tayo. Ayan. Okay, yung dinrawing ko, ano lang to, random to, random to, hindi ko sinadya to. Kilala kong kaliskis mo, oy. Okay. Hindi ko sinadya to, hindi ko sinadya. Okay? So, may i-explain lang ako dyan. Si Babalo masyadong mainit ng ulo sa akin Easy ka lang Okay, so ganito. Okay, i-drawing nga natin yung stress diagram na to. Bending stress diagram. So, tingnan niyo to, ayan. Yung dinrawing kong yung stress diagram for bending. So, kung drawing natin, since irregular siya, yung neutral axis, mapapansin niyo, wala sa gitna. Nasa bandang siya Nasa bandang ilalim. So, ganito gawin natin. Kaya ito yung line na to, the vertical line. Ayan, tingnan nyo yung sa bending stress diagram. So, tandaan nyo kahit nasa ng neutral axis, ang bending dyan, 0.
Ayan. Tandaan nyo, ha? Sige. Drawing pa tayo. Isa pa. So, 0, mag-i-increase yan. Linearly. Ayan. Tapos dito, ganun din. Ayan. Ayan. Okay? Sige. Kaya makikita nyo dito, na sa neutral axis, ang bending sa 0. Tapos andun din siya nag-increase, oh. Dahil malayo to, mas malaki. Ay, lipat natin. Nasaan yung kamay? Mas maganda yung kamay. Yan. So, dito, mas malaki ang bending stress compare dito kasi mas malayo. Okay, kaya tandaan nyo, ha. Maximum bending stress nasa malayo. So, tingnan nyo ngayon yung section na din drawing ko. So, dyan sa drawing natin, nasaan ang maximum bending stress? Sa taas o sa baba? O parehas? Sige, mag-isip kayo. Kaya maximum bending stress natin, dito. Uy, teka. Kaya dito. Yan. Kasi malayo. So, itong distance na to, yan. Ito na tayo, ha. Yung pinakamalayo, okay, kaya ano ba itong nadrawing? Matanggal ako sa harap. So, okay, kaya yung distance na yan, yung pinakamalayo, kasi nandun ang maximum, pabundang neutral axis, yun yung C. Okay, kaya maliwanag, ha. Kaya yung C, yung distance ng pinakamalayong fiber doon sa neutral axis. So dito, dahil ito symmetrical, tingnan nyo yung drawing ko, ha. Ayan. Nandito yung maximum bending kasi parehas eh. So yung distance na yan, yan yung distance C. Extreme fiber, yung pinakamalayo, ha. Tandaan nyo, ha. Pinakamalayo. So dito dahil symmetrical, dalawa sila. So, usually, ang given kasi sa problem, madalas is wide flange. Kaya for wide flange, pwede mong sabihin na ang C, lagi siyang D over 2. Di ba? Depth. Kunin mo yung kalahati, yun ang C. For wide flange siya. Kaya tandaan nyo na yun. Sige. So, next topic tayo. So, balik tayo dito sa FB. Napaliwanag ko na yan. Yan. Naisa-isa ko na. Moment, maximum, I, IX of the whole section. Then C. Tandaan nyo, pinakamalayo. So, balik tayo dito sa principle natin. Na-explain ko na to last meeting. Balikan lang natin. Pag sinabing small FB, yun yung bending stress or actual bending stress. Yun yung nararamdaman ng beam natin. So, FB naman tayo. Teka lang, nawawala yung ano natin, yung kamay. Arrow, yan, visible. So, yung FB naman, big letter, yun yung allowable, yun yung kaya mong dalhing bending, yun yung strength mo. Okay, so same principle, tulad ng sa shear, kailangan yung bending, FB, okay, yung actual, take note, pag sinabing bending stress, automatic actual pero pag sinabing bending stress, hindi mo pwedeng sabing allowable. Kailangan pag FB, big letter FB, dapat ang basa mo, may word na allowable. Pero pag bending stress, automatic yon, actual yon. Okay, pag bending stress lang. So, yung actual, yung nararamdaman mo, dapat hindi lalampas dun sa kaya mong ibigay. Nung na-explain natin nung nakaraan. Para may forever, di ba? Kaya para may forever, dapat safe and economical, dapat equal, di ba? Para tumibay yung relasyon. Kailangan yung binibigay mo, yung kaya mong ibigay, sakto lang sa nararamdaman mo. Di ba? Para may forever. Bola lang yan. So, next na tayo. Okay, na-introduce ko na yung bending. Pwede na tayong mag-solve. Sige, try na natin mag-solve ng problem number 1. So, relax lang muna tayo mga pre. Kaya mamaya, pag marami tayong viewers, magpapampigay tayo ng skin. Papampigay ng skin si Benji. Maraming pera si Benji. Sige. So, problem number 1. Solve na tayo. Mr. Moderator, may mga question ba tayo dyan? Mr. Don Romantico. So far, sir, wala naman po. Amaze sila. Wala. Amaze sila, amaze. So, kung wala, pwede na tayong magpatuloy. Hindi na tayo mapipigilan, Don Romantico. So, problem number 1. Sige, try na nating isolve. So, kung napansin nyo to, ang problem na to, parehas lang to nung nakaraang meeting. Same data. Parehas lang yan kahit balikan nyo yung problem natin nung nakaraan. So, problem number 2 yata to last meeting. Kaya lang, iba lang yung question. Okay, so basahin natin. A simple beam
has a span of 10 meters and supports a superimpose, take note, superimpose, ibig sabihin, hindi pa kasama yung self-weight. Na-discuss ko na yan, kasi problem natin to last meeting. Tapos yan, uniform load value is 20 kilonewton per meter. Properties, yan, BF, TF, TF, BF, TF, BB, basta yan na yun. Tapos, area given IX weight ng beam. Ayan, kompleto na yan tingnan nyo na lang. Mas maganda nga, yun nga, sinabi ko sa inyo, na ibigay ko na yung handnote sa inyo kahapon, mas maganda kung pinicturean nyo. Tapos may isa kayong device, nandun yung mga problem. Kasi pag nilagay ko tong problem na to sa solution, liliit na yung font para sa solution Kaya para nakaiwalay, para maganda yung solution natin, malalaki. Di ba? So, hiwalay natin yung problem. Yun yung reason kung bakit niiwalay ko yung problem dun sa solution. Then, ito lang. Isa lang yung tanong, calculate the maximum bending stress in the beam. Maximum bending stress. So, sige, try natin i-solve. So, ito yung binanggit, Balikan natin. Simple spine, 10 meters, uniform load, kaya lang superimpose. Ayan. Tapos, given wide flange, alam niyo na to, properties BF. Tingnan niyo na lang sa drawing. Yan, given yung TF, TW, tapos yung overall depth. Yan yung mga given lang sa problem. So, syempre, unahin natin ganito. Yung 20, ginawa na natin to last meeting diba? Superimpose lang siya. Kailangan idagdag niya yung self-weight. Bilisan ko na to kasi nagawa ko na to last meeting. 70 kilogram, kaya lang hindi pwedeng pagsamahin kasi kilonewton per meter, 70 is kilogram per meter. So, yung ginawa natin last meeting, times 9.81 para maging newtons, pero dapat kilo, kaya divided by 1,000, yan, kilonewton per meter. O yan, total na siya, kasi sinama ko na yung yung self-weight. Okay? So, pero pag sinabing total uniform load, tas may given pang self-weight, huwag niyo dadagdag. Minsan pampagulo lang. May mga pampagulo lang sa problem natin. So, ito na. Di na tayo mapigilan. Solve na nga natin to. Maximum bending stress formula. Natatandaan nyo? Bending stress is... Yan. Very good. MC over I. So, moment... Teka, sir, dapat alam... Maximum moment yan So, ang tanong, natatandaan niyo pa ba? So, paano ba natin isa-solve tong M? Naisip niyo na ba? Sige, mag-isip nga kayo. Paano natin ma-solve to? Meron ba kayo alam na formula? Kaya isip tayo. Doon, naisip ko na. Kaya para ma-solve yung M max, kailangan natin gumamit ng formula last meeting. Binigay ko last meeting yun Baka nakalimutan nyo. So, review natin. Simple span, uniform load. Sige. Sa isip nyo na lang, sundan nyo ako Hindi na kailangan mag-drawing ng shear and moment diagram kasi lagi naman siyang ginagamit. Kaya matatagalan lang kayo kung paulit-ulit nyo i-derive. So, Bmax, kung natatandaan nyo, yan is WL over 2. Last meeting pa yan, in-explain ko na yan. Mmax, yan, madalas na ginagamit tong formula na to. Kahit ayaw mong kabisaduhin, makakabisa mo talaga yan. Yung WL square over 8 na yan. Nasa dugo na natin. Kaya pagkagising mo, kunwari natutulog ka, tinanong ka ng kasama mo, ano yung maximum moment ng simply supported? Paggising mo, WL square over 8, dapat alam mo na yun. Kaya lagi mo kasing ginagamit yan. So, the Ymax, ayan, nabanggit ko na yan nung nakaraan. So, pag ganito, ayan, Bmax, ayan, reveal lang natin Mmax, Ymax. Kaya yung mga formula na yan, binigay ko na sa inyo last meeting. So, ang kailangan natin, tingnan nyo yung kamay, ayun simply supported, carrying uniform load, ito siya. So, Mmax natin, the maximum moment, nasa gitna yun, nasa mid-span, yun is WL square over 8. Sige, wala na to. Direct substitution na lang to. Tingnan nyo W, ito na, tingnan nyo yung kamay, WL square over 8, kaya W, 20.69. Ayan, direct substitution. L, ayun 10 meters, ayan, 10 square over 8. So, ayun, Mmax. So, ano pa mangyayari? Since meron ka ng Mmax, tapos C, tapos meron kang I, ano mangyayari dito? Wala na, di na tayo mapipigilan na naman dito, di ba? Baliw kaya to Kaya, tuloy na natin. Ito si Babalu pali, di ba? Sige, balik tayo dito. So, the moment is 258.63.
Pero balikan natin yung standard unit, ha. Di ba ang standard natin, dapat newtons, pag dimension, dapat millimeter, pag stress, dapat megapascal. So, kung gusto kong megapascal yung sagot, kung gusto ko megapascal, so dapat yung moment na gagamitin mo, 258.63. Dapat hindi siya kilonewton meter. Standard unit is newton meter. So may idea ba kayo? Ano yung, kasi actually hindi na kailangan i-convert to. Meron ka lang gagamiting idadagdag na value dyan sa moment na yan para maging newton millimeter. Naisip mo na ba? Ano ginagamit nyo dati sa nung college na naalala nyo? So, ang nilalagay dyan is, ano? Naisip nyo na ba? Okay, very good. Yan, narinig ko kayo. 258.63 times 10 raised 6. So, okay na to. Newton millimeter. Ito na. Tingnan natin kung naintindihan niyo yung sinabi ko kanina. Ano yung C? Yung C, pinakamalayo from the neutral axis. So, distance. Kaya lang i-wide plunge to. Diba? So, since wide plunge, ano yung sinabi kong C kanina? Pag wide plunge, ang pinakamalayo is D over 2. Diba? Kaya sana nakinig kayo kanina. So, tingnan niyo yung kamay ko. Ito yung neutral axis. Ito yung kamay. Yan, nakita niyo sa drawing. Tapos ito yung pinakamalayo. Actually, dalawa. Pero isa na lang gagamitin ko. Itong pinakamalayo, nakita niyo yung dulo ng daliri hanggang dito sa neutral axis. Yan is D over 2. Or tandaan niyo na lang, basta wide plunge, C is D over 2. Yan. Then I, alam niyo na yan. Given ang I sa problem, Ix of the whole section, kaya tandaan nyo, yun na yan. Direct substitution. So answer, since puro standard unit ang ginamit ko, Newton millimeter the moment, yung C natin, millimeter, distance millimeter yon. Moment of inertia sa properties, millimeter to the fourth. Puro millimeter, di ba? Tapos Newton. So, standard yung answer. Automatic yan. The final answer, 211.80. Nakaisa na tayo. Diba? Ganun-ganun lang. Sige. Next problem tayo. Problem number 2. So, bago tayo mag-problem 2, relax muna tayo. Kaya pahirap ng pahirap to, mga pre. So, tignan natin. Mr. Moderator. Matanong na tayo. Lang tayo. Mga tanong ba? Mr. Moderator? Moderator, nakatulog na yata. Hello, Mr. Moderator. Sir, meron pong tanong dito, sir. Tinulugan mo na ako, Meron pang tanong? Okay, tignan natin, Uy, meron. Salamat sa iyo, Mr. Don Command. Kala ko natulog ka na. Hey, ito yung tanong. Basahin natin. Paano ang C, sir, kapag unsymmetric? Wide plunge. So, unsymmetric, meaning, siguro yung sinasabi ng unsymmetric, stop. Hinalang natin. Hinalang tayong laro pa yun, Yan. Okay? Okay, ganito. So, ano ba yung tanong? Ayun, yung si daw, di ba? So, kung sinabi mo yung unsymmetrical, siguro, pag sinabi yung unsymmetrical, nasisip mo siguro, malaki yung plunge sa taas. Tapos sa ilalim, yung plunge maliit. So, unsymmetrical, hindi mo pwedeng gamitin yung D over 2. Di ba? Siyempre, ginagamit lang yung D over 2 for wide plunge na symmetrical na. Usually, yan ang ginagamit sa problem, yung symmetrical wide plunge. Pero in case nga, yung sinabi mo, kailangan mo munang hanapin yung neutral axis. Dahil unsymmetrical wide plunge, wala sa gitna. Since wala sa gitna, basta ang C, tandaan nyo, yung pinakamalayo sa neutral axis. Okay, so basta pinakamalayo. Sana nasagot ko yung tanong mo. Sino yung nagtanong? Si Anonymous na naman. Kaya matanong talaga si Anonymous. So, relax lang tayo. Next problem na tayo. So, unat-unat muna tayo. Okay. Kaya kagabi napagod ako. Ang bigat ni Benjin dalhin sa Mobile Legend. Yeah? Okay. Sobrang bigat. Nahirapan ako. Yeah? Sige, balikan natin. Puro kasi Laila yung ginagamit Okay. Nandiyan si Sir Benji sa likod ko No? Kaya ibig sabihin, hindi ako nagsasabi ng hindi ako, nagsasabi ako ng totoo kasi
Okay, nagsasabi ako ng totoo kasi nandito siya eh, di ba? Kaya, yun yung logic doon, okay? So, next problem tayo. Napakabigat talaga ng mga instructor. Ang hirap buhatin kagabi. Sige, next. Liba na tayo sa next problem. Di ko pa pala nababasa. So, balikan natin. Okay, medyo mahirap na to, kaya relax nyo lang mga pototoy nyo. Ha? Kaya, a wide flange and a channel have the following properties. Kaya medyo bumigat tong problem na to kasi ano to eh, built up. Ayan, no? May wide flange, may channel. Kaya medyo madugo talaga to. Kaya i-expect nyo na dahan-dahanin ko to kasi yun nga, talagang medyo nakakalito yung problem na to. So, a wide flange and a channel have the following properties. They are attached as shown. Kaya medyo mahaba yung solution na to. So, napansin nyo, si wide flange, meron siyang properties. Siyempre, para sa kanya lang yan. Tapos, merong properties si channel na para sa kanya lang din. Ayan. Tapos, tingnan nyo mabuti ha. Titigan nyo lang yung mga data para mapamilyar kayo. Lalo na kung wala kayong, hindi nyo na-print yung handout. Mas maganda kung mapamiliarize kayo sa mga given. Okay, so diameter ng bolt, given to, 16. Yung ginamit na bolt para makonect si channel doon kay wide flange. Tapos ano pa? Allowable shear stress. Big letter ha. Pag big letter FV, yan is allowable. Hindi mo pwedeng tawaging ano yan, shear stress. Kasi big letter eh. Dapat allowable shear stress of bolt, 100 megapascal. O, sige, solve na natin. Mga tanong. The second question is, find the moment of inertia. Ayan. First question. Third question, the moment capacity. So, hanggang doon na lang muna tayo. Basahin nyo na lang 4. Excuse me, 4 and 5. Okay, so doon tayo sa 2 saka sa 3 mag-concentrate. So, next slide na tayo. Ito na, sagutan na natin. Mr. Moderator, nandiyan ka ba? Hello? Don Romantico? Yes, sir. Yes, sir. Nandiyan ka? Sir, anong oras na? 11:32 po. 11:32. Sige, kaya to. Sige. Thank you, Don Romantico. Okay. 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 Pero ito, mahusay ito mag-Mobile Legend. Hindi ka tulad ni Benji. Okay. Mabigat talaga. Okay. Next. Nawala tuloy ako sa focus. Okay, so ganito gagawin natin. Ito yung given na figure sa problem, wide flange and channel. Uy, shoutout nga pala sa mga instructor. Okay, na nakikinig ngayon. Sigurado ako may nag-aabang ko sino yung babanggitin kong pangalan ngayong araw. Ayan. Kaya, hello, Sir Moderator. Nandiyan ka ba? Yes, sir. Nandito lang ako sa likod May mo, mga sir. nanonood bang instructor ngayon? Nakaabang? Kung sino titirahin natin ngayong araw? Check ko, sir. Check ko. Sige, check mo ha. Okay, sir. Pagka may nakita kay kick mo ha. Okay, para hindi nila marinig yung sasabihin ko. So, balik tayo dito. Okay, ganito. Build up to. So, meron kayong makikita. Balikan natin yung data kanina. So, tingnan nyo yung wide flange. Ayan. Wala namang bago dyan sa mga properties na yan. Parang, sir, alam ko naman na yan eh. So, kay channel, tingnan nyo, parang merong kakaiba na hindi ko pa na-explain. Parang may ibang property na hindi pa natin nagagamit nung mga nakakaraang meeting natin sa mga previous problems. So, mapapansin nyo dyan, ito. Ayan. Tingnan nyo yung kamay ko, ha. Yung X is 20. So, ganito. Magdodrawing ako ng wide flange channel. Ayan. So, ang tanong, nasa ng centroid ng channel? Ayan. Siyempre, alam niyo naman yan. Nasa ng centroid ng channel? Siyempre, nasa gitna. Ayan. Tama yun, nasa gitna dito. Ayan. So, sa gitna, saan ba dito? Tingnan niyo yung pen. Ayan. Nandito ba yung maximum, yung centroid ng channel? Sorry. Mali, nasaan? Nasa labas? Saan dito? Okay, hindi. Ang maximum nandito. Ayan, maximum. Yung centroid ng channel dito. Kaya yung distance niyan, ito ha. Doon sa likod sa back ng channel, yun ang distance X. So, parang, ba't mo pa ini-explain yan? Yan ang pinaka-importanting i-explain ko sa topic na to. Kaya makinig kayo mabuti ha. So, ganito. Kaya lang, sir, tingnan niyo yung drawing natin, no? Dito, sa pinakita mong drawing, yung dinrawing mo, sir, yan, yung color red, nakatayo. Pero sa actual, yung given na problem, sa actual problem natin, ito
nakahiga siya, nakataob yung C, pag ganito, yan, nakaganyan. So, kung i-imagine niyo, sir, ito yung centroid niyan. Yan, let us assume, ito yung centroid. Channel, channel lang, So, ang distance ng centroid from the back of the channel, yung itaas, yan yung X. Di ba? Sir, parang mali Kasi, sir, vertical to, yan tama naman di ba? Vertical, dapat hindi X yung nasa properties. Di ba? Ano dapat? Siyempre, dapat vertical yan, dapat yung distance na yan, dapat nakalagay sa properties Y. So, ibig sabihin, mali yung problem, mali yung given. So, hindi. Tama lang yon. So, ganito kasi yan. Ganito yung explanation dyan, So, tama lang yan na kahit vertical yan, X. Kasi, yung properties na binigay doon sa problem. Okay? Yung properties. Ayan. Yung properties na given dyan, binase yun, hindi doon sa channel na nakataob. Hindi doon nakabase. Yung pinagbasihan ng properties ng channel, base sa standard orientation. So, ano ba yung standard orientation? Standard orientation ng channel, yung dinrawing ko, yung nakatayo. Ibig sabihin, for example, kahit sa handout nyo, kahit sa problem, ang channel nyo nakatagilid, nakataob, ayan, kahit ano pang pwesto niyan, ayan, kahit wala kang magagawa. So, yung properties na binigay niya, binase sa standard orientation. So, ang standard orientation natin, ito. Ibilugan ko. Yung nakatayo. Diyan binase yung properties. Okay? So, kung makikita nyo sa mga books, di ba? Pag may nakita kayong mga ganito. Yan. So, makikita nyo, lagi may nakadrawing na channel dun sa properties. Din ang pagkakadrawing, tingnan nyo, bibilugan ko ulit, nakatayo. So, lakihan natin. Yan, bilugan natin. Lalakihan ko, Yan. So, ito yung standard. So, wala kang magagawa. Kahit itaob mo yung channel, kahit itagilid mo, ang pinagbasihan ng properties, ito. Yan ang standard orientation. Kaya lahat ng properties dyan, IX, IY, binase dyan sa orientation na yan. So, babalikan ko yan. Napaka-importante ng sinabi ko yan. Kasi pag hindi nyo natandaan yung sinabi ko na yan, lahat ng gagawin natin, mali. Okay, so, importante yan. Sige, burayin na natin to. Masyado nung marami tayong drawing. Erase na natin. So, next na tayo. Palitan natin ng kamay. Yan. Okay. So, the first question is the location of the neutral axis. Di ba? Parang kay Dali. Location. Hindi pala location. The moment of inertia. The moment of inertia of the section. So, moment of inertia, napaka-importante to sa design subject. Lalong-lalo na sa steel. Kasi halos lahat ng set natin, gagamit tayo ng moment of inertia. So, sa lahat ng gagawin natin, dito talaga ako magpo-focus. Kasi ito, pag hindi mo nasundan to, marami kang problem na hindi masasolve sa steel. Kaya ako naniniwala ako na yung moment of inertia, siya yung pinaka-importanting properties dito, na kailangan nyo masundan. So, ganito gagawin natin, May una kang kailangan tandaan sa pagkuha ng moment of inertia. Hindi mo makukuha ang moment of inertia nang wala kang neutral axis. So, yun ang tatandaan mo, Never mong masasolve ang moment of inertia nang hindi mo alam kung nasaan ang neutral axis. May problema tayo, yung given na built-up section, yung neutral axis niya, wala sa gitna. Diba? Hindi siya symmetrical. So, ano gagawin natin? Yun ang gagawin mo muna. Hanapin ang neutral axis. So, ilalagay ko lahat ng mga kailangan natin dito. Tulad na to. Tingnan nyo mabuti, Yung thickness ng web 10, ito. Tingnan nyo kamay, Yan yung kay channel. Tama, channel 10, Tingnan nyo sa properties. Ito, total height to ng wide flange lang. Height ng wide flange, depth is 470. So, ang una kong gagawin, locate the neutral axis. Kaya lang, mapaisip ko na naman. Sir, paano? Okay, so, meron tayong sikat na theorem na ginagamit para masolve ang neutral axis. So, natatandaan nyo pa ba? Sige, isipin nyo nga, anong theorem ang ginagamit natin madalas? Diba? Sa pagkuha ng neutral axis pag-locate. So, ang madalas na ginagamit is yung, naisip nyo na? Wait, teka na, nawawala yung kamay. Visible lang natin siya. Naisip niyo na? Anong basa dyan? Okay. So, marami nalilito. Barignon's theorem,
Barinon's theorem, iba-iba. So, sinerch ko lang ngayon sa Google. Ang nakalagay is, ang sabi is Berignon's. Okay? Kaya Berignon's theorem. So, kahit basta Berignon's theorem, Barinon's, Berignon, diba? So, the Berignon's theorem, kilala nyo ba siya? Okay. Kaya nakita nyo na ba si Berignon's theorem? So, kung di nyo ba nakikita, ipapakita ko sa inyo. Yan. Okay? Kaya yan si Berignon's theorem. Siya yung French mathematician, ha? So, hindi ko na elaborate kung sino yung tao na yan. Basta ang alam ko lang sa kanya, kabatch niya si Senator Enrile. Okay? Madaldal ka eh. Okay. So, ganito. Balikan na natin si Barinon's theorem. Barinon's theorem, ganito. Ang sabi niya, yung moment of the area nung components must be equal to the moment of the area nung total. Okay? So, ang formula lang niyan, hindi ko na nilagay sa handout nyo kasi nagagamit naman yung sa ibang subject. Sigurado akong madali naman siyang kabisado. Ano lang yan? Moment of the area. Ano lang yan? Parang area distance. Kaya lang, summation of area distance ng mga components is equal to the area distance nung total. Okay? Sige, sample ha. Tingin kayo dito. So, dalawa lang ang area natin. Isang wide flange and channel. Dalawa lang yun eh. Diba? So, isa-isay natin. Components muna tayo. So, area ng wide flange. O, siyempre, saan mo ba kukunin? Huwag mo nang isolve. Diba? Yung area, given na. Tingnan nyo yung handout niya. So, tingnan nyo yung kamay, sundan nyo, ha. Uy, may kulang pala, sorry. Okay, yung yung reference axis, nakakalimutan ko. So, kapag magbabarinon's theorem ka pala, dapat meron kang reference axis. So, ang reference axis, pwede siyang ilagay sa taas, pwede siyang ilagay sa baba. Okay, so, kunwari, hindi natin alam, saan ba ilalagay? Yun, sa baba. Sa baba siya ilalagay. Okay? Kaya, depende sa iyo, pero usually sa baba nilalagay. Basta kahit saan. Okay? Actually, kahit saan yan, pero ako sa ilalim ko ilalagay. So, the first area, wide flange area, tingnan nyo yung kamay, ha? Ayan, given lang do. So, ano yung susunod? Distance. Yung centroid ng area 1, yung wide flange, ito siya, nasa gitna lang, papunta, tingnan nyo yung kamay, ha? Papuntang reference axis. So, ano tong distance na to? Siyempre, kalahati siya ng 470. Ano kalahati ng 470? 235. Di ba? Baka mamaya, hindi nyo pa alam, ha? Sige. So, next, distance, ha? Area distance lang. Area distance from the reference axis. So, the second area, channel, area ng channel, given lang to, 6430. Ito na. Yung pinag-usapan natin kanina. Titigan nyo mabuti. Ito yung centroid ng channel. Ayan. Assuming ito yung centroid. So, ang distance ng centroid, ayan, nakita nyo yung daliri, papuntang itaas, papuntang likod ng channel, ito yung napag-usapan natin. Naalala nyo pa? Yan yung X. Tama yun. Yan yung X. Kaya lang, hindi yan ang kailangan. Ang kailangan nyo, yung centroid papuntang reference axis. Yung reference axis, nilagay ko sa ilalim, kahit saan yan, pero nilagay ko sa ilalim. So, anong distance to? So, isip-isip ka muna. Anong distance itong line na to? Ayan. Sige, kaya solve na natin. Paano to? 470 plus 10. 470 plus 10, 480. Ito yun, 480. Minus 20 is 460. Yun na. Area distance. Ito. Distance, 460. Then, tapos na tayo. Yun lang naman yung area natin. So, yung area distance ng mga components must be equal. Ito na, tingnan nyo yung kamay. Ito. Equal doon sa total area, yung channel and the wide flange times ano? Ayun, tama. Bar Y. Okay? Area, total, times the distance. Bar Y or Y bar. So, solve. So, solve na natin. Yan. Kaya, check nyo yung mga sagot natin, ha. Minsan kasi minamamali akong pag-type, pag-pindot sa calculus. So, mas maganda, after ng lecture, check nyo yung mga solution ko. Baka may mga mali akong sagot. So, 293.27. Ano to, sir? Yung distance na yan yung distance ng NA. From where? Doon sa,
sa reference mo. Yung reference, dito ko siya nilagay. So, neutral axis, tingnan niyo yung kamay. Ayan, yung kamay, papunta dito. Ayan, yan yung 293. Yan yung bar Y. So, sir, nakuha ko na yung neutral axis. O, ano pa gagawin? O, makukuha mo na yung moment of inertia. So, ito na. Dahan-dahanin ko to ha. Moment of inertia of the section. So, i-explain ko sa inyo yung principle. Yeah? Kasi mahirap yung, meron kasing Caltech na to, pero hindi ko ina-advise na gumamit kayo ng Caltech ng moment of inertia. Kasi pag gumamit ka ng Caltech, ang Caltech kasi, specific lang yung gamit niya sa specific problem, di ba? So, kung alam mo yung concept, magagamit mo yung concept sa general, sa lahat ng problem. So, aaralin mo rin lang yung concept, bakit mo pa aaralin yung calculator, Caltech? So, para sa akin, sa steel design, hindi siya makakatulong sa atin yung Caltech. So, dagdag kakabisaduhin mo rin yun kasi kung paano mo gagawin, paano mo siya pipindutin. So, balik tayo dito. So, dyan sa handout nyo, ito yung makikita nyong formula. Okay? ICG. Pag sinabing ICG, ano yung pumapasok sa isip nyo? Diba? CG is the center of gravity. So, pag babasahin mo yan, i-note nyo na lang, may nga palang sasabihin, pag, kunwari, tulad yan, nakikinig kayo, wag nyong, pinakamaganda, kung hindi nyo kaya, wag nyong sabayan yung lecture. Halimbawa, yung iba kasi nagle-lecture habang nagsusolve yung instructor. Mas maganda, sa replay nyo na lang kopyahin, di ba? Kaya, mas maganda, naka-focus kayo. Kasi mahirap yung nagsusolve ka, tapos nagle-lecture yung instructor. May replay naman tayo. So, ang tawag natin dito is the centroidal moment of inertia. Ito. Tapos, AD square, itong AD square lang, ang tawag natin dyan, yan ang transfer moment of inertia. So, may makikita kayo dito, INA, lagi ko nilalagay yan, para hindi nyo makalimutan na ang moment of inertia, kahit anong subject to, tatandaan nyo to, kahit hydraulics, kahit ano pa yan, sa hydraulics nagagamit yan, sa kahit anong subject, pag gagamit kayo ng I, dapat ang ginagamit yung I, laging nasa neutral axis. So, sige. Tirahin na natin to. Okay, kaya, atakin na natin. Diba? So, kukunin ko yung moment of inertia ng buo. Kaya lang, sir, anong moment of inertia? IX ba or IY? So, yun ang problema. Ang sabi lang dyan sa problem, moment of inertia lang, sir, Diba? So, sabi ko nga, pag beam automatic, IX. Okay? So, IX, So, ito na. Tingnan nyo mabuti. Ito yung pinaka-importante dito, moment of inertia. So, dahan-dahanin natin. Dalawa lang to, channel and wide flange. So, tingin kayo sa given. Diyan sa properties. So, sa properties, ano given na IX ng wide flange? Kaya IX ng wide flange lang, So, hanapin nyo, dyan sa properties, hindi nyo na kailangan i-solve. Meron na kayong nakita? Di ba? Meron. Ang moment of inertia ng wide flange is the 726 times 10 is 6. Kaya lang, may problema tayo. Ito yung tatandaan nyo. Importante itong sasabihin ko sa inyo, Okay? Kaya, ang moment of inertia, pag given, ang tawag doon, ICG, centroidal. Ano ibig sabihin ng centroidal, sir? Ibig sabihin, itong 726 na to, tingnan nyo yung daliri, Pag sinabing centroidal, nasa centroid siya. Tandaan nyo, importante yung location, So, yung 726 na to, automatic yan, dahil given siya, centroidal siya, dito siya makikita, Tingnan nyo yung kamay, dinandaan ko, ayan. So, nandun siya sa centroid ng wide flange. Diba? Hindi po pwede yan. Hindi. Kasi ang usapan natin, ayan, lagyan natin yung kamay, nawawala na naman tong kamay na to, napakalikot. Ayan. So, tingnan nyo yung daliri ko, yung daliri din sa drawing, yung centro, yung moment of inertia, nasa centroid ng wide flange. So, hindi pa pwede yan. Kailangan ang I nasa neutral axis. So, tingnan nyo yung kamay. So, mula dito, sir, dito, kailangan ko pala, tingnan nyo yung kamay, gagalaw yan, ayan, gumagalaw, ayan, papunta dun sa neutral axis. Kailangan mong i-transfer. Tama. Okay, kailangan mo i-transfer using AD square. Okay, so the moment of inertia, the transfer.
Para yung moment of inertia na to, tingnan yung kamay, 726, may transfer mo dito sa NA, dun gagamitin yung AD square. Okay? So, balikan ko yung AD square. Sige, substitute muna natin. Area, wide flange. So, yung distance, tingnan nyo muna, bago ko explain to, distance, tingnan nyo. Mula dito sa centroid ng wide flange, papuntang neutral axis, anong distance to? Ayan, mga lodi, yan. Anong distance to? Yan is 293. Yan, 293. Tingnan nyo yung kamay, minus, tingnan nyo yung kamay, 235. Area, distance, square. So, balikan ko yung AD square. Yan yung dahilan kung bakit yung flange nasa taas. O, di ba? Bakit hindi malaki yung web? Bakit ang pinapalaki natin yung flange? Di ba? Sa flange, malaki yung area sa taas. So, ang dahilan, kapag malayo yung point or malayo yung section sa neutral axis, mas malayo, mas malaki yung moment of inertia. Actually, napakalaki ng transfer moment of inertia kasi yung distance na kay square yun. Diba, sa concrete, di ba? Bakit yung rebar nilalayo mo sa neutral axis? So, isa sa mga dahilan kung bakit yung mga rebar, di ba? Yung sa reinforced concrete natin, nakalayo, nasa taas, nakalayo sa neutral axis. Kasi yung distance, malaki. Mas malaking distance, mas malaki ang moment of inertia. Mas malaki ang moment of inertia, mas maliit ang stress. Okay, so yun yung sa mga dahilan kung bakit yung mga rebar sa concrete nilalayo kasi lumalaki yung moment of inertia. Ganon din sa wide flange, bakit naka-design na malaki yung area sa itaas saka sa baba. So mas malayo, mas malaki yung moment of inertia. So balik tayo dito. So bilisan na natin. Yung channel, IX ang kailangan, 131. May mga pampagulo kasi dyan eh. Ang IX ng channel sa problem is 131. So, ano gagawin? Sir, saan makikita yan? Sabi ko sa inyo, dahil yung 131, given siya, so, saan makikita yan? Tingnan yung kamay, nasa centroid ng channel. Tandaan nyo, lahat ng given, ang tawag doon, centroidal moment of inertia. Lahat ng binibigay sa problem. So, mula dito sa centroid, ita-transfer mo. Tingnan niyo yung kamay, pinapagalaw ko na, ayun. Ita-transfer mo ngayon doon sa neutral axis. So, gagamit ka na naman ng AD square. Okay, so the area of the channel, tingnan niyo yung kamay, ayan, area. So, distance, sir, mula dito, tingnan niyo yung daliri, hanggang dito. So, anong distance yan? Ano yan? 460. Tingnan yung daliri. 460 minus 293 square. O, di ba? Ganun lang. Ganun lang kadali. Di ba? Mag-solve ng mali. Moment of inertia. Okay. So, kala nyo, tama yung ginagawa natin. Di ba? Okay. Tandaan nyo, sa RI, hindi lahat ng tinuturo namin dito tama. Okay? Gunggong! Parinig kita sa mukha eh. So, kailangan makinig kayo mabuti, di ba? Okay, mainit na naman ang ulo ni Babalo dito. So, alin ang mali? Napansin nyo ba? Mga pre, kung saan tayo nagkamali dito? Okay. So, ang mali dito, kung napansin nyo, yung pinaka-importante na sinabi ko kanina, yun yung kailangan natin dito. So, kung ang nasabi mo, kung nasa isip mo, sir, nakita ko na yung mali. Ito, sir. O, tama. So, ano meron dyan? Sir, IX ang pinapasolve. IX ang kailangan. So, IX dapat ang gamitin. Tama, 131 IX ng channel. Kahit tingnan mo ba sa properties eh. Pero mali. So, bakit mali? Okay, so ganito yan. Yun yung sinabi ko kanina na standard orientation ng channel. Tingnan nyo yung ano ko. Tingnan nyo to May drawing ako Ayan, nakita niyo yung drawing, dinahandaan ko. Ayan. Ito yung standard orientation ng channel. Ito yung standard x-axis. Ayan. Ito yung standard y-axis. Ang problema, may problema. Sa actual, nakataob. Ganito siya sa problem natin. Ganito ang channel. Ayan. So, since yung channel, tinaob mo, ito ngayon yung x-axis. Diba? Tapos yung y-axis, napunta sa dito. Ayan. So, ano ibig sabihin yun? Obviously, yung x-axis,
naging vertical sa actual. Yung y-axis sa actual naging horizontal, nagkapalit. So ito yung logic na lang to simplify, diba? Yung axis nagkapalit, obviously yung properties magkakapalit. So ibig sabihin sa channel, yung ix doon magiging iy siya sa actual. Then yung iy sa properties magiging ix siya. So dahil nagkapalit ang axis, dahil nakataob. So tandaan nyo, pag nakataob pala ang section, nakataob ang channel, nababaligtad yung properties niya. Kasi yung properties, naka-base yun sa standard. So kung sa actual binaligtad mo, mapapalitan yung value, magkakabaligtad. So mali, sir, ano tamang gamitin? So palitan natin to. Palitan natin. Ayo. Yan, palitan natin ng kamay. So ano mali, sir, ito? Dapat, ang ginamit natin, hindi ix ng channel. Ano? Dapat iy. Very good. Kung yan ang nasa isip mo, tama yan. Kasi 7-2. Ito lang mali Tama na to Ito lang mali Yung 131, ix, pero iy siya sa actual. Nakataob Kaya iy na yan. So dapat iy ang gagamitin kasi yung iy sa properties, sa actual, magiging ix siya. Okay? Kaya sana na klaro yan. Kaya final answer. Kaya madali na to. Nakuha na natin yung moment of inertia. Kaya doon tayo ngayon sa problem 2. Okay? So, madali na to. Determine the moment capacity of the section. So, pag shear capacity, shear stress ang gagamitin mo. Pero pag ang tanong is moment capacity, syempre, hindi naman moment stress ang tawag natin. Bending stress. Or, isa bang tawag kay bending stress? Flexural stress. So, the formula is MC over I. Yan, the bending stress. So, tingnan nyo mabuti yung given. Yan, dahan-dahanin lang natin. Sa given, may makikita kang big FV. Big letter F, B. Diba? Yun is allowable bending stress. Yan, kaya allowable bending stress. So, yung basic principle pag magde-design ka, yung actual equal sa allowable para safe and economical. Kaya lang, ito yung problema. Sir, nakita ko dun sa property sa given, dalawa yung FB. Tingnan nyo mabuti. Isang FB sa table, may column dun ni wide flange, FB is 138. Merong isang FB sa kabilang column kay channel, 118. So, sir, ano gagamitin natin? So, pag bending, hindi ka mamimili. Sorry. So, pag bending, hindi parehas gagamitin, sorry. Hindi ka rin mamimili, parehas niyong gagamitin. So, ano pa gagawin? Tara, subukan na natin. So, ganito, FB, unahin natin, isa-isa lang, analysis for wide flange. Kasi dalawang FB dalawang analysis tayo, magkaiba sila ng lakas. So, isa-isa lang. So, wide flange, then mamaya, channel. Sige, kaya magkaiwalay So, tingnan nyo mabuti. Wide flange, tingnan nyo yung kamay, ano ang FB? Papalitan ko to ng allowable para safe. Ano ang FB ng wide flange? So, tingin kayo sa properties, given to. 138. Diba? So, yung M is the moment capacity. Wala. The unknown M. So, C. Ito Sir, alam ko na yan, C na yan. Yung pinakamalayo sa neutral axis. Tama. Pero ito yung tatandaan nyo. Wide flange lang yung pinag-uusapan natin. Tingnan nyo wide flange lang. So, ang neutral axis natin, ito ito. Yan, tingnan nyo Yan, neutral axis. Nakikita nyo? Tingnan nyo yung kamay. Neutral axis. So, ang titingnan ba lang, sir? Lahat ba? Hindi. Ang titingnan nyo lang yung wide flange. Wide flange lang. So, sa drawing, ano ang pinakamalayo ni wide flange dito? So, tingnan nyo yung kamay. Malayo dito, ito. Ito yung pinakamalayo ni wide flange sa taas. Pero sa ilalim, ang pinakamalayo sa neutral axis sa ilalim, itong point na to. So, magkaiba sila ng distance, di ba? So, tiningnan nyo yung wide flange, yung pinakamalayo ni wide flange. Kasi wide flange lang tayo, yun ang C. So, anong pinakamalayo? Tingnan nyo itong kamay. Ayan, yung kamay. Ayun, ito. Ito yung C. Yan yung distance. 293. Okay, tandaan nyo, pinakamalayo nung wide flange lang. Okay, wide flange na pinag-uusapan natin. So, isa na lang. Uy, I. Tingnan natin mag-isip kayo dito. Anong I ang gagamitin nyo? Baka malito kayo.
eye ba nung wide flange or eye of the whole section? Okay? So, syempre, ang logic diyan, dahil wide flange, tingnan niyo yung kamay wide flange lang yung pinag-uusapan natin. Dapat ang IX, tingnan niyo yung kamay, IX na gagamitin is IX nung wide flange. Mali. Okay? Bakit mali? Okay, kasi syempre sabi ko nga sa inyo, huwag kayong malilito. Basta formula sa steel, pag eye of the whole section. Lumalangay-langay na naman ako dito. Okay, kaya eye of the whole section. Tandaan niyo yan, parang hindi kayo malito. Basta eye of the whole section. So kahit wide flange lang yan, eye of the whole section. Yun na-solve natin kanina. So klaro yun So makukuha mo na yung moment capacity, kayo na bahala. Uy, napakalaki na to sir, 10 raised to 6. So, balik rin natin. Kanina, dinagdag ko. Ngayon, kung tatanggalin ko tong 10 raised to 6, tanggalin natin. Ano magiging unit niya? Yun. Kilonewton meter. Baliktad. Siyempre, pag tinanggal mo yung 10 raised to 6, magiging kilonewton meter. So, ang tanong, sir, yan na ba yung final answer? Hindi. Okay. Sir, bakit hindi yan yung final answer? Kasi yan is the moment capacity of the wide flange. Okay? Siyempre, kailangan din natin consider ano yung kaya naman ni channel. Huwag mong isipin na ano yung kaya lang ni wide flange. Kailangan yung kaya rin ni channel. So, ulit lang to. Channel, tingnan nyo yung daliri. Yan, gumagalaw. Ano ang FD? Same formula lang to ng channel. So, sa properties, ang kaya niyang dalhin stress, bending stress, is 118. Okay? So, the moment, wala, hinahanap natin C. Uy, alam ko na yan, sir. Pinakamalayo ng channel. Diba? So, sa drawing, tingnan nyo, yan. Pero titingnan nyo, channel, obviously, ang pinakamalayo ng channel, ito. Nakita nyo yung dulo ng daliri? Ayan. So, mula dyan sa pinakamalayo ng channel hanggang doon sa neutral axis, kung nakikita nyo, yan ang C. Sige, pag-isipan nyo, ano yung C na to? Ayan. Ito. Ayan, So, paano yan? Sir, ito yan, 460 plus 20, tama? Ayan, 480 minus 293. Yun. Yun ang C, diba? So, moment of inertia, alam niyo na yan, dahil channel lang pinag-uusapan, dapat I lang nung channel. Hindi, diba? Kaya yung iba, tinitingnan yung kamay, diba? Hindi. Pag I, tandaan nyo, laging I of the whole section, then the moment, and moment in kilonewton meter. Kaya lang, sir, ano gagamitin natin dyan? Parehas, pag-aadin ba to, sir? Hindi. Mamimili tayo. So, pagbibigyan ko kayong mag-isip kung ano gagamitin natin, kung 456 ba or the 613, isa lang ang final answer dito. Alin ang moment capacity? So mag-isip kayo para ma-relax muna kayo. Sige, pagbibigyan ko kayo mag-isip. Anong sagot? 456 or 613? Sige, game. Isip kayo. Relax na muna tayo, mga pre. Ano, naisip nyo na? Sige, ang final answer is 613. Diba? Kung nakuha mo yung 613, okay. So, ganito kasi pag-analyze niyan. Ang kaya ni channel is 613. Kung sagot mo 613, sir, kaya ni channel yan, 613. Tama. Safe yan, kaya ni channel Pero tinanong mo ba sa sarili mo na kaya ba to 613? Kaya ba siya ni wide flange? Diba? Anong kaya ni wide flange? 456. So, kaya ni channel ang 613. Tingnan niyo yung kamay pero hindi kaya ni wide flange yung 456. Siyempre, yung maximum na kaya nilang dalhin, ibabase dun sa weaker section. So, the weaker, yung 456. Diba? Kaya yun. Diba? Final answer. Ganun lang. Next. Problem tayo. Ito, madali na to. Di na tayo mapipigilan na naman dito. Okay? So, doon tayo sa last, hindi pa pala last question to. Third question. Ito, madali. Save uniform load that the beam could carry over a 9-meter simple span. So, tingnan nyo mabuti Tingnan nyo yung kamay. Safe uniform load daw. Simple span daw. Binanggit. Hinahanap. Safe uniform load.
9 meters. So, sir, paano ko i-design to? I-design ba yan based sa shear? I-design ba based sa bending or moment? May sinabi ba? May sinabi bang i-design sa deflection? Sir, wala eh. So, wala. Pakiramdaman mo kung ano yung topic natin. Ang topic natin is bending or moment. So, automatic, i-design mo to sa moment. Ganun lang. So, ano ba yung moment? Max. So, ang Max is, nasa dugo nyo na yan, dumadali na sa katawan. So, the Max, dapat alam na alam nyo na yan, paulit-ulit lang ginagamit. So, maximum moment, para safe, dapat hindi siya lalampas ng, tinan yung kamay, nung moment capacity. Dapat hindi siya lalampas. So, wala na. Hindi na naman tayo mapigil na. Kaya kusa na gumagalaw, kusa na siya, okay? Kaya L square over 8 din. Siyempre, safe yan kasi ang ginamit mong moment, maximum, is the moment Bilis, ha? Last. Isa na lang tayo for the second question. Okay, next problem, Mr. Moderator. Don Romantico, nandiyan ka ba? Tulog na naman. Yes, sir. Nandito lang. Nakatulog na naman, ha? Okay. Anong oras na, Mr. Moderator? Time check, sir. 12:06. 12:06. Sige, okay to. Hanggang alas 3 tayo dito, Mr. Mod. Sige, next. Konti na lang to. Okay, doon tayo sa last question is determine the required spacing of bolts. Sige, ganito ha. Yung mga problem nga pala dito, yung mga data, gagamitin ko rin para sa last question natin. So, i-check nyo na lang mamaya. So, lahat to, yan, nakita nyo naka-display ngayon, galing lang yan sa previous na na-solve natin. Ayan. I, moment, saka uniform load. So, ito na. Okay? Kaya, spacing of bolts. Ito yung formula na hindi nyo makakalimutan. Promise. Okay? So, the spacing of bolt formula, galing lang yan sa formula ng shear flow. Okay? Kaya, yun ang purpose ng shear flow para sa spacing of bolts. Is Ri over BQ. So, sir, paano ko makakabisado ng hindi nagkakabisa? Okay? So, paano gagawin mo? Ganito lang. Gumawa ka ng way na hindi mo siya makakalimutan. So, siyempre, Ri. Ano ba yung Ri? Ano pong mapasok sa isip niyo pag Ri? So, siyempre, review inhibitions, di ba? Ano pang ano to? Besabilia to, di ba? Nandito Ri yan. Ri, review inhibition. So, ano yung V? B. Ano? Besabilia. Okay. Hindi, yung B, mag-isip ka. Siguro, mag-isip ka na lang ng ganito. Kung na-meet mo na yung mga instructor, ginawa na lang namin dito, mag-isip ka na lang ng instructor na ang surname nag-start with letter V. Para madaling matandaan. Di ba? Sino ba yung sikat na instructor natin dito na ang surname is B? Naisip niyo na ba? Sino? Bertera, diba? Si Sir Bertera, diba? Kaya V. Bertera. Namblema kami dito sa Q. Kasi parang walang instructor ang surname Q eh. Kaya wala kaming maisip. So ganito na lang. Sabi ni Sir Bertera, according sa kanya, ganda na lang daw to. RI, review inhibitions, V. Bertera, ano tong Q? Cute. Okay. Kaya ibig sabihin niya, Bertera cute. Kaya ang tawag natin ngayon dito sa RI, dyan sa formula na yan, is the Bertera cute formula. Pero syempre, hindi naman po pwede na puro ganyan lang ako, puro salita lang. Kailangan patunayan ko yung formula. Pero hindi ko na i-derive. Ang derivation ko niyan, papakita ko ng pruweba na tama itong Bertera cute formula. So, ipapakita ko sa inyong BTR. Okay? So, ito siya. Wait nyo na lang. May gusto nyo rin Okay. Hindi, wala. Hindi, meron talaga. So, tingnan nyo mabuti, titigan nyo. Kaya ipuprove ko na yung B is Bertera cute. Okay, Bertera cute formula. So, ito na siya. Yan. Di ba? Kaya, boom, baby! Chicken joy, di ba? Kaya yan si Engineer Bertera. Alam niyo naman, di ba? Siya yung owner ng matalino.com. Alam niyo ba yung matalino.com? Yun yung sikat na porn site. Hindi. Okay. Si matalino.com, di ba? Hindi, actually, porn site talaga yan dati. Nagbalik loob lang yan si Sir. Kinonsensya namin. Kaya ginawa niyang
Matt, yung website na yan. Hindi, yes, Sir Bertera, okay? Yan yung Alden Richard ng RI. Yan ang pakilala niya sa sarili niya, di ba? So, Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! okay, kaya, yan, Sir. Ang pambansang tao natin dito sa RI. So, napakabait niyan, Sir Bertera. Sobrang mapagkumbaba niyan. Yeah? So, kung may problema kayo, lumapit lang kayo sa kanya. Yeah? Libre ang dyan. Chicken Joy. Okay, kay Sir Bertera. So, balik tayo dito. Ngayon, mula nung nalaman, nung examiner, na balitaan, na yung B pala is Bertera cute. Kaya ang tawag dito, Bertera cute formula. Hindi na to lumalabas ng board. Okay. Di ko alam kung bakit. Okay, balikan na natin. So, yan, Sir Bertera, yan ang idol natin yan sa RI. So, next, lipat na tayo. RI, BQ. So, Bmax, ang problema, wala tayong na-solve dito. Wala tayong na-solve na Bmax. So, nagawa natin to nung last meetings. Sana naalala nyo ba? WL over 2. W, 45.11. Tingnan nyo to ha. Yung iba kasi nalilito dito. Tingnan nyo. Kilonewton per meter. Ang ginamit kong L is 9,000 millimeters. Tapos divided by 2. So, ano lalabas na unit niyan? Parang may mali sir ha. Tingnan nyo ha. May susulat ako dito. Ayan. So, ganito. Yung 45.11 is kilonewton. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung susulat ko. Kilonewton per meter. Tapos, minultiply ko ng 9,000. 9,000 is millimeter. Pwede bang makancel yan? So, pwede ba yan? Yan. Naisip niyo ba kung paano makakancel? Sir, ganito. Yan. Baka may gumamit yan ha. Okay, bawal gawin yan. So, ang unit niyan, hindi pwede i-cancel tong mm na yan. So, baka hindi nyo alam, ang kilonewton per meter, equivalent yan. Parehas lang yan ng newton per millimeter. Kahit i-search nyo ha, kahit mag-google kayo, same lang sila. So, cancel. So, matitirang unit natin is newtons. Okay, kaya okay na tayo dyan. Okay, next. Doon tayo ngayon sa I. Yung I, meron na tayo, the moment of inertia, Ix. So, ito naman, R. Kaya makikita nyo ito sa handout nyo. R is the shearing resistance. Okay? Kaya ang formula niya is FV, allowable shear stress, AV times N. So, isa-isay natin ha. So, lipat natin yung kamay. Ayan. Gagamit. So, yung FB, since spacing of bolts ang tinatanong, ang gagamitin mong FB is the allowable shear stress of the bolts. Kasi spacing of bolts diba? Kaya allowable shear stress of the bolt. Kaya allowable shear stress of the bolt is 100 megapascal. Given to ha, hanapin nyo na lang sa given. Then, ano ibig sabihin ng AB? Area ng, baka sabihin nyo, bolt ha. Okay, kaya baka ang spelling ng bolt natin ha, B-O-L-T, hindi V-O-L-T. So, area, shear to, shear area. So, shear area, halimbawa, ito yung bolt natin, ganito. Ayan. So, pag nagkaroon ng shear sa bolt, halimbawa ganyan, pag nagkaroon ng sliding, opposite, parallel sliding. Okay? So, ang shear area, yung area ng bolt, yung bilog. So, area ng bolt, alam niyo na yan, bilog, ano ba area ng bilog? Edi pi over 4 diameter ng bolt square. Okay? Then, next, ano ba? Pi over 4 diameter square. Then, next, mag-ingat kayo dito dun sa paggamit ng ng AB. Kasi ang shear area, may tinatawag tayong single, double. For example, tingnan nyo mabuti ito Halimbawa, meron tayong plates. Ayan, meron tayong plates. Ayan, dalawang plate. Pag merong bolt dyan, nakikita nyo din na drawing ko, ayan. Pag meron tayong bolt, nagkakaroon siya ng single shear. Ang na-experience niya. Diba? Pag may dalawang plate na magkapatong, yun is single shear. Sir, paano pag ginawa nating tatlong plates? Tingnan nyo to. Ayan, pag may tatlong plates, ang tawag natin dyan is double shear. Kasi dito magkakaroon ng shear, dito, saka dito. So, in short, ganito.
Pag merong dalawang object na magkapatong, yung shear na napuproduce sa bolt is single shear. Ngayon, pag tatlong plates or tatlong object magkakapatong, ang tawag doon is double shear. Maliwanag ha? So dito, single or double. Tingnan niyo yung drawing ko. Ito yung bolt natin. Ano na-experience niya? Single or double. Ilang object ang pinagdikit ng bolt? Dalawa lang. Yung channel and yung wide flange. So since dalawang object lang to, kaya nandito yung shear. Ayan. Kaya dito siya mapuputol. Single shear lang ang tawag dyan. Dalawang object lang. Pag dalawang object, single shear. Kaya kung single shear, times 1 lang yung area. Pag double shear, times 2. So, balik na natin yung kamay. Ayan. So, single shear, double shear. So, single shear times 1. Double shear times 2. So, yung times 1, di ko na ilalagay. Kasi single shear lang naman times 1. So, sir, bakit may times 2? Times 1 lang kasi single shear ah. So, yung N dito, N is the number of bolts. Dalawang bolts times 2. Isa na lang. Q. So, yung Q is equal to area times Y. Yan na. Nagawa na natin last meeting. Tingnan ko kung naalala nyo pa. Paano kukunin ang Q? So, sir, natatandaan ko pa yan. Kailangan mag-cut. Uy, tama. Diba? Kaya, kailangan mong mag-cut. So, saan tayo magka-cut? Okay? So, magka-cut tayo, sir, sa neutral axis. Pag nag-cut ka sa neutral axis, mali. Okay? Kaya, tingnan nyo mabuti ito. Spacing of bolts. So, ang spacing of bolts, saan ka magka-cut? Nandun, no? Sa bolts. Okay? Kaya, tandaan nyo, ha? Pag magka-cut kayo, para makita nyo yung area, ang pagka-cut sa bolts. Tingnan nyo yung gagawin ko, ha? Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo yung kamay. Yan. Ano? Sarap pakinggan ah. Yun, di ba? Pag nag-cut ka, mahahati sa dalawa. Lagi naman ganun eh. Ano yung pagkakahati? So, ang pagkakat dito, hindi yung buong horizontal line sa bolt. Ikakat mo ha. Ang ikakat lang, yung bolts lang talaga. So, kapag kinat mo yung bolts, yan, kinat, ang pagkakahati ganito. Okay, the drawing ko. Yan, drawing natin. Ganito, tingnan nyo to ha. Yan, isang channel, isang wide lens. Ganyan ang pagkakakat. Hindi yung pagkinat mo, putol pati yung channel. Hindi. Ang pagkakat lang, dun lang sa bolts. So, ang area 1, ito, yan, or ito. Kaya mamili ka lang. Kahit alin dyan, parehas lang yung sagot. So, ganito. Tingnan nyo ha. Gawin natin. So, what if, sir, ang pinili ko, yan, ang pinili ko, sir, is channel. Okay, kasi mamimili ka lang eh. Ito pinili mo ha, channel. So, ang area mo, pinili mo channel. Ano yung Y? Yung Y, yung distance nung centroid, nung channel na pinili mo. Ito yung centroid, yan, yung kamay, nakita nyo? Yung centroid niyan papuntang NA, yan is 460. Tingnan nyo yung kamay, minus 293. Yan is kung channel ang pinili mo. Sir, gusto kong mag-exhibition. Alam mo, gusto mong mag-exhibition. Sige, exhibition tayo. Wide flange. Kung wide flange, ito yung area. Okay, so ito yung area, gawin natin, tingnan niyo yung kamay, AY. Kung yan ang pinili mo, area, wide flange, ito yung centroid, tingnan niyo yung kamay, papuntang neutral axis. So the distance is 293 minus 235. Diba? So, hindi ko na isa-solve. Kahit alin dito sa dalawa ang gamitin nyo, expect na yung Q parehas. May konting difference kasi nag-round up tayo, pero theoretically dapat parehas. So, wala na. Ano ba mangyayari dito? Wala, hindi na tayo mapipigilan na naman dito. So, R, okay? So, yung I, yan, V, puro kompleto na to ha, then Q, then final answer. Diba? So, oops. Final answer. So, ang spacing nga pala, okay, baka malito kayo, hindi yung nakikita nyo sa drawing na yung spacing ng 2 bolts ha. Halimbawa, ito yung channel, nakapatong kay wide flange. Tapos, may mga bolts tayo. Kaya may mga bolts yan. So, yung spacing ng bolts dito, yun yung nakuha natin. So, sa drawing natin, yung spacing na nakuha natin, 179, perpendicular to the figure. Okay? So, imagine nyo, ayan, nakita nyo yung kamay ko, ayan, yung figure na to, yung bolts, may bolts kasi yan,
perpendicular to the figure. Kaya yun yung nakukuha nating spacing. Okay? So, Mr. Moderator, nandiyan ka ba? Okay. Hello, Mr. Moderator. Yes, sir. Okay. Nagutom ka na? Anong oras na, Mr. Moderator? Time check, sir. 12:20 p.m. Okay, so, overtime na tayo. Yung third question or yung third situation, i-continue na lang natin sa next meeting natin. So, overtime na tayo. Baka nagugutom na kayo. So, okay lang yan. Hindi naman tayo nagmamadali dito. Relax lang tayo. Okay, so, yung answer key nung still one, i-display ko dito. Okay, so yung mga nagtatanong ng answer key ng still one, dito na siya. Okay, kaya i-play ko na lang. So, sana may natutunan uli kayo ngayong araw. Okay, sana intindihan niyo yung mga tinuro ko. Sorry kung medyo mabagal tayo kasi kailangan talaga detailed yung solution natin. So, kita-kita ulit tayo next meeting. Kaya, goodbye. Thank you. Okay. Boom. Sige. So, Mr. Moderator, okay na ako? Nandiyan ka pa? Yes, sir. Okay, you may now take the screenshot ng ating display na PowerPoint para dun sa mga answer sa practice problem na still design. Okay, so I hope na naging kinapulutan ng maraming aral at leksyon yung naging discussion ngayong araw. So maraming salamat sa inyong pag-attend at see you. Nga pala, kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mag-atubili na ilagay yun dun sa ating CE Dropbox. At ganoon din paalala yung makeup class ninyo tomorrow, di ba? And then, syempre, meron tayong live consultation din tomorrow. So, may mga tanong, attend kayo doon at nandoon yung ating mga naka-assign na instructor. Okay? So, thank you and have a great day ahead.